Mga ka-Republic, pisikalan at trastokan ang naging flavor ng Game 2 kung saan nag-alburuto na naman si Poy Eram. Maagang ipinosas ng Hinebra ang mga tirador ng TNT kung kaya naibulsa nila ang panalo upang maitabla ang series. Nalasing ang mga bataan ni Chot Reyes sa tapang ng depensa ng mga mag-aalak, kaya hawak ngayon ng TNT ang PBA record na lowest 4 points sa second quarter at 19 points sa first half. Gayunmay hindi naging madali ang panalo ng Barangay Hinebra. Isang costly error ni Scottie Thompson ang muntik nang nagpahamak sa mga mag-aalak. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, tabla na ang best of 7 final series matapos kunin ng Hinebra ang panalo sa Game 2. Laking layo sa Game 1, handa ang Gin Kings nang pumunta sa laban. Malagkit at pisikal ang depensang agad ibinato kina RR Pugoy at Calvin Oftana. Kung noong Game 1 ay nakatatlong tres agad si Pugoy sa first quarter, ibang kwento dito sa Game 2. Madikit ang depensa sa kanya at sina-challenge ng Hinebra ang kanyang mga tira. Gayun din kay Calvin Oftana na hindi binigyan ng Gin Kings ng pagkakataon upang makakita ng open shot. Resulta, puro sablay ang tira ng mga TNT shooters sa labas. Nagsikap naman si Randy Jefferson na makawala sa depensa ni Stephen Holt, si Jamie Malonzo kung minsan, ngunit sadyang pinaghandaan ito ng Hinebra. Maagap sa help at sweet defense sa mga bataan ni Tim Cone at makapuntos man si RHJ ay talagang pahirapan. Dahil sa pisikal na depensa sa TNT import, halatang naaapektuhan ito at nagkagirian pa sila ni Jamie Malonzo. Ngunit hindi siya inatrasan ng Hinebra forward. Mabilis namang pumagitna ang malalamig ang ulo. Kakaiba ang aura ni Justin Brownlee sa game 2 na ito. Seryoso, hindi ngumingiti kahit sa magagandang play na nai-execute niya at ng mga kakampi. Konsentrado talaga ito sa laro, desididong ibigay sa Hinebra ang panalo. Alam ni JB, masyado na silang mahihirapan pag nailubog sila ng TNT sa 0-2 deficit. 3 minuto lang ang naging pahinga ng Hinebra resident import at pinangunahan niya ang opensa ng mga mag-aalak. 35 points, 11 rebounds, 1 steal and 2 blocks. Sabi ng mga Hinebra fans, siguro raw naman ay matatahimik na ang bunganga ng mga buzzers na nagsasabing wala nang ibubuga si Justin Brownlee. Senyor, natamemi kayo, Samantala, may 25 points naman si Randy Jefferson sa natalo nilang laro. May kasamang 15 rebounds, ngunit obvious na nag-struggle siya, 6 lang ang kanyang naipasok sa 23 tira. Gaya ng sinabi natin sa ating previous video, depensa ang magdidikta kung sino ang magwawagi sa Game 2. Parehong mahigpit at maganda ang depensa ng dalawang kupunan, ngunit mukhang mas malagkit ang depensa ng Barangay Hinebra. Sa first quarter, 15 points lang ang inalaw nila sa talk and text. At sa second quarter, 4 na puntos lang ang pinayagan ng Hinebra. Nasang-ayon sa tala ng PBA ay isang PBA record as lowest point ng isang kupunan sa PBA Finals. Nagtapos ang first quarter sa score na 21-15 pabor sa Hinebra, 32-19 sa second quarter. Ang 19 points ay PBA new record din bilang pinakamababang puntos sa first half. Lamang pa rin ang Hinebra sa pagtatapos ng third quarter, 54-45, at mukhang kontrolado nila ang takbo ng laros hanggang sa kalagitnaan ng last period, ngunit biglang nagising ang opensa ng TNT after ng isang timeout ni Chot Reyes. Isang layup and one ni Randy Jefferson na nasinunda ng isang corner tres ni Calvin Oftana ang nagbigay ng kalamangan sa TNT for the first time. Less than 1 minute ay naging 3 puntos pa ang lamang ng TNT. Kaya natahimik ang Hinebra crowd at nag-ingay naman ang mga supporters ng Tropang Giga. Ngunit hindi nawala ang resolve ni Justin Brownlee. Isang acrobatic shot ang tumapyas ng kalamangan ng TNT at sumunod ang 2 free throw ng Hinebra import sa sumunod na ball possession. Pigil ang hininga ng lahat habang inaasyenta ni JB ang 2 charity shots
at nang maipasok na yapareho, dumagundong ang sasigawan ang MOA Arena 71-70. Ngunit hindi pa tapos ang laban, may pagkakataon pa ang TNT na mabawi ang lamang, pero nagbuwakaw si RHJ sa kanilang offensive possession at nakuyog siya ng depensa upang maubusan ng shot clock. Pagkakataon naman ng Hinebra na dagdagan ang lamang. Dying seconds na ito, bumaldog ang jump shot ni Brownlee and luckily nakuha ni Scottie Thompson ang rebound. Pero maiipit siya ng depensa sa left corner kaya gusto niyang iligtas ang ball possession. Nag-issue siya ng long pass na na-telegraph ni Calvin Oftana. Pero naging maagap ang mga pataan ni Tim Cone, nahabol si Oftana at na-tap out ang bola bago pa naitira o naidiretso sa rim. Bola pa rin ng TNT, ngunit 7 seconds na lang ang natitira sa game clock. Nag-timeout si Chot Reyes at kanino pa ba sila pupunta? Sa disenyo ng play sa last possession, si RHJ ang tumanggap ng inbound pass. Hinarap agad siya ni Stephen Holt. Pupwersahin ni RHJ ang pagsalaksak sa loob, ngunit nag-provide ng help defense si Scottie Thompson at naipit na si RHJ, naubusan na siya ng oras. Naitakas ng Hinebra ang panalo 71-70. Nakatakas din si Scottie Thompson sa tiyak na bashing kung natalo pa ang Hinebra. Dahil sa pagkatalo, di malaman kung sino sa team ng Tuk and Tex ang nagwala at nagwasak ng mga kabinet sa dugout nila sa MOA. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog mula dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Salamat sa laging panunood. Sa iyo rin shoutout, Edwin Ferreras. Yes, nabuhay ang galawan ni Jordan, sabi niya. At sa iyo rin, Balbino Diala. Shoutout sa iyo, idol. Salamat sa opinion. At sa iyo rin, Napoleon Tinapay. Whatever happened, Hinebra pa rin, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Ronald Alan Gonzales. Go, go, go Hinebra Gene King, sabi niya. Sa iyo rin, shout out Willie Bardahe. Salamat, idol. Ginahinigpitan na nga ang gwardiya kagabi. Sa iyo rin, Enrico de Guzman mula naman dyan sa Belgium. Salamat sa suporta, kabayan. Shout out sa iyo. At sa iyo rin, Nelson Reyes. Shout out sa iyo, idol. At higit sa lahat sa iyo, shout out Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.